Unang araw tayo ng taong 2024. Kababaon ko lang. Hindi naman ako nagdidiwang, hindi naman ako nag-inom, hindi rin nagpaputok. Pero siyempre, nagdiriwang sila, edi nandito tayo. Talagang nadadamay rin tayo sa mga ingay na ginagawa niya. Ay, gising ko lang. Alas 2 ng hapon. Ang oras. At siyempre, Happy New Year sa inyo, sa inyong lahat. Sana itong 2024 wag naman masyadong maging magulo. At medyo nitong nakaraang taon, 2023, parang naguguluhan nga ako. Ewan ko sa inyo, pero ako parang magulo ang dating sa akin ng 2023. Itong lumipas na itong nakaraang taon. At siyempre, unang-una sa mga katulad ko na mahirap lang at karaniwan lang ang buhay, totoo talagang nararamdaman na ang hirap. Hindi naman sinasabi natin na nung mga nakaraang mga panahon, mga nakaraang administrasyon maginhawa, mahirap na rin. Pero ang ibig kong sabihin, mas nakaramdam tayo ng totoong paghihirap sa lumipas na taong ito. At siyempre itong unang taon ng 2024 ay naisip ko lang mag-flashback ba, magbalik tanaw dun sa mga bagay na sa tingin ko talagang labis na nakaapekto sa buhay nating mga Pilipino. Unang-una yung pagkagugulo na parang hindi matapos na kaguluhan ng mga politika sa ating bansa. Pero siyempre dito muna ako tututok sa talagang nakaapekto sa akin. At sa inyo rin siyempre, alam ko yan. Itong mga nakaraan na pinangako ni Marcos sa atin, ni BBM. Itong 20 pesos na kilo ng bigas. Saka yung pangako niya na sama-samang babangon. At yung ICC na hindi di umano niya papapasokin. Yung una pala. At siyempre may mga ibang pangako pa siya na yung 1 milyong pabahay, yung housing na ipapatayo niya every year. Ibig sabihin 1 million kada taon. Sa pagbaba niya may 6 million na siyang bahay na naipatayo para sa mga walang bahay. Ang ganda. Pero hindi ko yung tatalakayin, hindi ko masyadong kabisado yung 1 million housing na yan. At dito tayo nakatutok at alam kong naka-epekto ito sa inyo at siyempre sa akin na rin. Itong 20 pesos na kilo ng bigas, yung sama-samang babangon, at yung ICC na hindi papapasokin, sabi niya. At itong mga issue na ito ang nagtulak sa akin na hindi ko rin mapigilang ilabas ang aking saloobin pamamagitan nga ng channel kong ito, ng muntikong channel na ito, Makata. At siya nga pala, speaking of channel, Makata pero lagi namang tambay, pakisuyo yung subscribe mo naman ito, yung muntikong bahay na ito. At kung makalimutang i-share na rin, ay i-like, at saka yung munting gampanang nakikita mo rin. Kung medyo sinisipag ka pa sa mga kahiligan kong ito ipabor mo na, dutin mo na sa ganun i-notify kini YouTube kung sakaling may mga bago akong ina-upload sa Makatang Tambay channel na ito. Okay. At sisimulan ko rito sa 20 pesos na kilo ng bigas. Meron pa nga ako minsan ditong nakatalo. Hindi mo talaga ako nagbabalag kaya ng ganito mga political o yung mga reaction video. Ang Makatang Tambay talagang pangisdaan lang ito, daily fishing. Pero dahil nga sa parang napakainit ng usapin lalo ang social media, mga pa Facebook man yan, YouTube, o TikTok, pagbukas mo talagang naroon yung mga sa reel man yan o doon sa mismong video, sa mga shorts video,
Sa YouTube talang naroon lahat. Eh di napapareact talaga ako. Yung problema, mayroon nga akong nakatalo. Minsan dito sa 20 piso na kilo bigas. Loyalist siya. Pero gusto ko man ang ipauna sa inyo. Kaya ako medyo naapektuhan ng mga bagay na BBM promise na ito. Ibinuto ko kaya si Marcos. Kaya parang itong huli, parang nagtulak na rin sa akin mag-reaction video na katulad ng itong ginagawa ko ngayon. Idismayado ako sa nangyari. Itong 20 pesos na kilo ng bigas, yung sama-samang babangon at yung ICC na hindi ko papasukin. Parang sa tingin ko, masyado namang naduduhagi itong mga ipinangako niya ito. Ito na lang 20 pisong kilo ng bigas na ito. Nung nakatalo ko nga na vlogger, loyalist yan ni Marcos. Sabi niya, hindi naman yung pangako. Sabi niya sa akin, kung babalikan mo yung video niya, nung pinangako niya nung siya nangangampanya, hindi niya sinabing gagawin niya 20 pesos. Sabi niya, pangarap lang niya. medyo inililigtas siya ng loyalist na ito. Pero hindi niya alam binoto ko rin naman si Marcos. Kaya lang, hindi naman tayo fanatics. Sa akin tayo pumapanig lamang sa isang politiko. Sa pulisiya, hindi naman doon sa mismong individual. Ganun tayo. Kaya kung dito, sa tingin ko para sumasablay, talagang hindi maiwasan mag-react talaga ako. Ibiro mo ito. Mula nang maupo siya, dapat nakapirmi lang sa 40 ang kilo ng bigas. 35, o di ba't meron pa nga tayo naka-permit 27 kilo yung NFA. Pero nung maupo siya, ang unang-unang nangyari kaagad, tumaas ang gasolina. At ngayon hinila nung pagtas na yun ng gasolina, yung ibang bilihin. At siyempre bago muna tumaas yung bigas, ito lang huli yan Ang hindi ko makalimot-limutan, yung sibuyas. Biro mo sa ako maedad na rin ako. First time talagang nangyari. Biro mabot ng 700 ang kilo. Ay talagang sa katulad kong mahirap. Halos hindi na ako gumagamit ng sibuyas dahil biro may hawak akong 20 pesos. Bibili ko lang ng isang sibuyas para sa erikado mo. Kung umabot sa ganyan, worst talaga naging presyo ng bilihin. Tapos ayun, nag-hearing sila sa kongreso at yun nga, yung may Lilia Cruz na inakusahan sila at na yun ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng sibuyas dahil nga hinuhord ng mga ito. Pinipigilan nilang ilabas dahil sila lang yung mayroong facility storage na kung saan doon nilalagak yung mga unang ani para tumagal siya na kung ilang buwan. Iniipit nila doon pagkatapos pag mahal na ilalabas nila lang pa konti-konti sasabihin ay walang ani. Ibig sabihin ay maraming demand konti ang supply. Yun, binibigyan nilang katwiran yung pagtaas nila. Pero talagang napakalabis-labis naman. Tumataas din yan noon. Parang ano lang yata, pinakamataas ng 300 ganyan. Tumataas din dahil nga yung dumadating ay panahon na yung pag-aani nga ikinakap. Ang ipinagtataka ko pa, yung naimbestigahan ng kongreso na Lilia Cruz. Di siyempre parang economic sabotage ito, di ba? Sabi ni Marcos, papakulong niya lahat ng mga nag-iipit ng mga produktong pag-agrikultura. At sa maikling salita, naibaba naman kahit pa paano yung presyo ng sibuyas. Dahil siyempre parang nag-iskandalo na sila sa kongreso. Naibaba naman. At ang pinakadahilan pa rin sa mga pagtaas na nabiyabit nung pagtaas na ng gasolina, ng langis, ay sabi nga tayo nagsisimula pa lang bumangon. Galing tayo sa pandemya. Isa pa yun. At huwag daw mag-alala at ibababa rin naman yun pagdating ng anihan. Kung anong pangako. Pero alam naman natin nag-anihan na. Pero sadyang hindi nila nagbabago. Ang ipinagmamalaki lang nila. Nung nag-anihan na, huminto yung pagtaas. Pero dun sa napakataas na presyo na nagpahirap sa tao, hindi naman nila binago. Yun ang talagang pinakonsolasyon nila sa tao. Inihinto lang nila yung pagtaas. Kumbaga,
sunod-sunod yung taas. Halimbawa ay sabihin na natin, halimbawa yung bigas, 40. Ginawa nila agad 44. Ginawa na agad nilang 45. Sunod-sunod siya. Ginawa nilang 50. Ginawa nilang 55. Ginawa nilang 60. Tapos nung nasa 60 yun, nagmalaki na sila. Sabi nila, ayan, nahinto na, nag-anihan na. Pero nung sa mababang kalagayan niya, hindi nila talaga kayang ibaba pa ron. Maibalik kaya man lamang doon. Kaya labis-labis yung pagkadismaya ko rin dito. Dahil nga sabi ko nga kasi pinaburan ko at nakakapagtaka kung bakit iba ang nasusunod sa kanyang administrasyon ngayon. Ayan, 20 pesos na kilo ng bigas. Sobra ng pahirap. At saka ito pangalawang bagay, itong sama-samang babangon, mga ko niya ito. Pero tingnan nyo naman ang nangyayari ngayon. May pagsasama-sama po ba tayong nakikita? Lalo-lalo na sa ginagawa nila kay BP Sara. Mapapansin mo na ang demolition ay talagang nagsimula. Umpisa yan sa pagtatanggal kay Ungab na taga Davao din at saka kay Gloria Arroyo. Ang speaker na kamag-anak ng ating Pangulo. Speaker Romualdez. Diyan nag-umpisa yan. At doon na nga nagsimula rin na tawagin siyang tambalos-los ni Inday Sara. At pangalawa, yung tinanggal yung confidential fund niya. Siyempre, iniintay natin na sana baka pa man lang ni PBBM yung ginagawang yun ng Kongreso kay Inday Sara. Baka pa man lang, hindi. Talagang pinatigasan na rin na hanggang nito na nga lang na pinirmahan. Sabi niya, settled na. Ang ibig sabihin sinisipan niya. Si BP Sara sabi niya, hindi naman siya nagpumilit na sabi niya. Ganyan. Talagang napakatabang na ng kanyang approach, kumbaga. Sa sinasabing sama-samang babangon. Mukhang sila lang yung kagustuhan ditong bumangon at tumayo. Hindi nakasama si BP Sara. At ang naging kasama na niya rito, hindi yung talagang dati, kundi mapapansin mo, yung mga komunista na nasa Kongreso at yung mga pinklawan, tahimik na tahimik kung paano kunahin si Marcos at ang binubumba si BP Sara. Ito ang napapansin natin. Itong nakaraang taon na ito yung pagbabalik talo natin. Alam naman natin itong pumalit na taon malamang pa sa hindi mas matindi pa ang mangyayari. Balik tanaw lang itong ginagawa natin sa nakaraang taon. Okay. Tuloy tayo. 20 pesos na kilo ng bigas, sama-samang babangon. At siya nga pala, yung isa pang pangako niya, na ikukulong ang lahat ng smuggler, lalo na ng mga agriculture products. At wala naman tayo nakikita. Ito yung nangyayari. At itong ikatlo. Yung ipinapangako niya noon na hindi pa papasokin yung ICC, na siyang mag-iimbestiga kay PRRD sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Pero alam naman natin na hindi ito nagaganap. Katunayan, nung una, tinatanggi niya ito na sabi nga niya walang jurisdiction sa ating bansa ang ICC. At umiiral naman ang hustisya sa atin dito. Kaya hindi kailangan na manghimasok dito ang ICC, ang taga-ibang bansa. Pero nitong huli, pagtatanungin mo siya, sinasabi na niya, pag-aaralan na kung papapasokin o hindi. Ibig sabihin, kasabay nitong mga nabanggit kong ito, mula una hanggang ikalo at itong ikatlo, paiba yung kanyang palabnaw ng palabnaw, ika nga, yung kanyang nagiging pakitungo sa kanyang dating kaalyadong si BP Sara. Dito natin makikita kung paano yung mga ginagawa niya.
sa nakalipas na taon na ito ng 2023. At ito nga sana i-play ko sa inyo. Na ang ICC lihim na o sikreto nakapasok na dito sa ating bansa upang mag-imbestiga. At si Attorney Harry Roque, yung dating spokesman ni PRRD, ito mismo ang nagpahayag na nakapasok na nga dito. Isang dating kasamahan niyang abogado ang nagsasabi sa kanya, may mga puti na pumapasok sa kanilang pisina at tinatanong, mag-iimbestiga, may kinalaman sa war on drugs na PRRD. Pero may ito, nung una, lihim na ipinalibing ni PRRD yung kanyang ama o ang matandang Marcos sa libingan ng mga bayani. Maraming pangulo nang nagdaan na hindi nagawa. Nag-effort talaga ang pangulo na mailibing lang si Marcos sa libingan ng mga bayani. At nagulat na lang tayo, ipalibing na yun. Lihim niyang iniutos na ilibing na hindi alam dahil nagrarally nga ano ng mga leftist na ito, mga aktivista na ito. Na ayaw mong ilagay si Marcos sa libingan ng mga bayani at diktador nga ang tingin nila rito. Pero sa magitan ni Duterte, sa kanyang pagsisikap, inilibing niya ito ng palihim. Ang Pangulong Marcos, ang matandang Marcos. Pero biro mo kung isipin, itong iginanti sa kanya. Sikreto rin na pinapasok yung ICC para imbestigahan siya. Secret. Ang gandang sukli sa kanyang ginawa. O siyempre, baka sabihin nga naman, nakaganti na kami ha. Lihim ang pinalibing ang aking ama, lihim ko rin pinapasok yung ICC. O quits na tayo. Joke lang. Pero hindi ganyan. Kaya kung titingnan talaga natin, talagang bardagulan ang nangyari. Di po ba? Bardagulan. Sikreto sa sikreto. Pero alam natin, itong mga sinasabi ko para mga intro pa lang ito. Nung pwedeng maganap na nitong 2024. Aabangan natin ang karugtong ng mga bagay na ito. Pero itong 20 pisong kilo na bigas, alam naman natin na talagang kahit mag 20-30 na yan, talagang ganyan na yan talaga. Kaya nga inihimuto ko dyan, bakit ka nangangako ng mga bagay na alam mo naman dahil ikaw nari sa gobyerno, alam mo na galaw ang takbo ng panahon lalong-lalo na. Dahil minsan dinadahilan niya, binagyo tayo kaya nagmahal ang bigas. Talagang may bagyo. Bagyo talagang bansa natin. Bakit ang problema? Kamangangako nung alam mo na talagang magigipit tayo sa ganun. Dahil makalamidad nga Alam natin na daratingin kahit hindi alam natin kung anong araw, kung anong buwan. Ganyan kaos ang nangyari itong nakaraang 2023. At aabangan natin. At ano't ano man, siyempre manalangin din tayo na sana huwag naman maging malubha ang magaganap o na makaka-apekto rin sa ating lahat. Ayaw naman natin ang gano'n. Kung ako ang tatangin, gusto ko talaga si Marcos talaga ang magpangulo dahil siya na rin naman yung naiboto natin, di ba? Kaya nga siya na yung nanalo, ang laki ng boto niya. Tapusin na niya, kaya lang sa akin, ayusin naman niya. Hindi naman nakatulad nito, 3 hinanay kong ito, wala pa dito yung 1 million housing niya. Pero alam kong wala pa rin itong 1 million housing na ito kada taon. Kasi ayusin niya ito. Ito lang 3 ito. Kung talagang magagawa niya ng remedyo, dapat talaga siyang tapusin yung kanyang termino hanggang 2028. Yun lang naman ang layunin. Yung mga reaction video ko ito na ginagawa na dati namang hindi ako marunong talaga. Hindi man ako political vlogger. Daily fishing ako. Inuulit ko. Kaya lang kumbaga sa tindi lang din ng pagkadismay ako, yung saloobin ko ba. Sa pamagitan nito nailabas ko.